Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Chin Rodriguez Mamaya sa Gray Channel, a faith healer o Mata reader. So ngayong hapon na to, tignan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of September 12 hanggang September 18 for the sign of Libra. So Libra, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporte sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip na ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liglig na gumapaw na biyayang manabalik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay mga ating mga hagilap? So, eto na guys. Tutunghayan natin at aalamin na natin yan sa ating mga gabay. For angel spirit messages. Angel spirit information po. So, this is the two of us by choices, no? May mga bagay na pipiliin mo na dito or may mga bagay dito na maaaring magdala sa'yo ng panibagong eksena. Kung ano yung gusto mong puntahan, gusto mong piliin, gusto mong makamit. Now, this is something, choices. And because this is something at the end of once, something a burden, obligation, or responsibility. Or meron ka dito pipiliin guys. No? Kung mag-i-stay ka ba dyan sa situation mo or hindi. The end of once is something burden. Maaaring nahihirapan ka dyan sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Or dyan sa trabaho mo, maaaring nasa ibang bansa ka, gusto mong magpalit ng trabaho or magpalit ng bansa. Kumbaga, this is the moment na maaaring, kumbaga papakawalan mo na yung emosyon mo, papakawalan mo na yung nais mo. This is something the magician for manifestation. Kung this is something desires into reality, no? Kumbaga kung ano yung iniisip mo, kung ano yung tumatakbo sa utak mo, maaring may isa kataparan mo na siya. And because this is something the word card, sabi ko na this is something travel with the word, no? Maaring magpalit ka ng bansa, no? Maaring nasa Middle East ka or nasa ibang pupunta ka ng ibang lugar, no? Let's see additional messages. This is something a Queen of Pentacles with a practicality. There's something a good sense pagdating sa entrepreneur, pagdating sa finances. Kumbaga this is an practicality. Kumbaga magaling to magpaikot ng pera or kumbaga mag-isip ka ng mga bagay paano mo paglalagawin o palalakihin tong pera na to. And this is the Ace of Swords with a breakthrough, no? Kumbaga magtatagumpay ka, may mga bagay lang talaga na kailangan mong linawin or bigyang linaw, no? Lahat mga pangyayari sa buhay mo ngayon. The Two of Wands request the full card represent. This is something a leap of faith, no? Dahil din sa pananampalataya at tiwala mo, sa ginagawa mo, sa trabaho mo, gusto mong magkaroon pa ng something new experiences, no? This is something a new beginning. So let's see what is the Ten of Wands. Ten of Wands represent the King of Swords, no? This is something stop the pattern. Putulin mo na yung mga bagay na nagbibigay pasakit o nagbibigay ng pasanin sa'yo, no? Marami ka na atang obligasyon, marami ka na atang responsibilidad na it's a very toxic na, no? Maaring abusado or inaabuso ka na. Let's see what is the Magician represent the Kingman. Oh, lutang. You're feeling stuck. Kaya hindi makaalis sa situation mo. They doing a magic to you, no? Maaring ginagawa ka ng palibad na hangin, kaya nawawala ka sa ulirat, nawawala ka sa wisyo, lutang ka. You're feeling exhausted. No? So let's see what is the word card. Represent the King of Pentacles. So this is something as security. Maging secure ka sa pagdating sa finances mo. Kumbaga ngayon kakaroon ka na realization na tipirin or ipunin yung mga pinaghirapan mo. And of course, this is something na Nine of Cups. Or something, guys, meron pang habol dito na kung gusto mong pumunta ng ibang bansa or mag-ibang bansa ng kumbaga magpalit ng bansa, no? Kumbaga sinasabi dito na kailangan mo ng mag-ipon at magtipid. This is the Knight of Cups with an offer. Maraming offers sa'yo na paparating kasi maaring naka 3 years ka na, no? Or maaring naka tatlong balik ka na dyan. Ibig sabihin, qualified ka na for to work, no? From Europe or something
panibagong eksena, ganon. Kumbaga panibagong bansa na, kumbaga inaano na qualified dapat yung ano, kumbaga nakapag-work ka dun sa UAE or something sa Dubai na ilang taon, no? Nakailang contract ka, nakatatlong contract ka, gano'n ata yung pinaka-valid nila. Or anything na kapag gano'n na natapos mo or nakatapos ka ng gano'ng contract, kumbaga pasok ka na sa qualified na palit ka na ng bansa na mas mataas doon, no? Yung sasahurin mo. This is the ease of with the breakthrough with the 5 of Wands. So something competition or competitors, no? Maraming taong kumbaga humahad lang or sumisira ng mga plano mo. Guys, no? May gusto kang puntahan pero mayroon bagay o tao dito na parang gusto nitong hindi ka makarating doon or parang may tao dito na humaharap, no? Pero tingnan natin. The 2 of Wands is the full card. So this is a something star card. Wow, this is a wish fulfillment. So maaari matupad to yung mga gusto mong mangyari. No, kumbaga makakarating ka talaga doon, no? Safe and of course safe and successful. This is the Page of Pentacles for manifestation and investment. So it is sabi invest wisely, no? Kumbaga matuto ka mag-invest sa sarili mo na paano palalaguin yung mga pinaghirapan mo, hindi yung napupuntas lang sa wala, no? Parang inabuso or kumbaga napunta lang sa tulong na alam mong hindi siya nag-grow. Kumbaga imbis na tumulong ka sa kanila tapos kumbaga ginamit nila yung tulong na yon na para mag-grow sila. Ang nangyari kasi umasa. No, umasa, naging abusado, naging tamad, tambay, ganon. So let's see what is the Magician and the King may represent the Queen of Cups by healing. So this is a mother figure na maaring kumbaga this is something a toxic mother. No, this is something a toxic mother, maaring kumbaga to mother na to na imbis na ano siya, no? Kumbaga tulungan ka or kumbaga makipagtulungan sa iyo na bagkos ano to kumaga inggit to at maaring umasa din tong tao na to. Or either this is something a mother-in-law na kumaga tutol sa inyo ng iyong partner, ng iyong person na maaring gawang ka para mag-iba yung mga ano nyo, no? Utak nyo. First, kumaga yung pananaw nyo dalawa ng person mo. This is ang Queen of Cups, parang pinaglalaroan. No? Parang ganun yun na ano ko dito, pinaglalaroan kayo. This is the 9 of Wands by resilience. No? Kailangan tahimik ka lang sa ginagawa mo. Kailangan there's something low-key na kumbaga kung gusto may plano ka sa pagpalit ng trabaho or may plano kang bumili ng lupa sa iba-ibang lugar, kailangan tahimik ka lang. Huwag ka nag-share ng thoughts. This is something the 9 of Wands been an offer. Now, wish fulfillment. So, this is something an offer talaga with a good sense pagdating sa interview. Baka gusto mong magtayo ng mga apartment or something na magtayo ng negosyo during na nagtatrabaho ka dyan. It's the best for you. Pero maging wise decision kapag dating sa pagtitiwala. This is the Ease of Swords because the 5 of Wands with the Knight of Pentacles with the security. Na maging secure ka sa mga pinaghirapan mo. So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome is the Tower Mom for a major changes. This is something chaos, no? Pagkasira. O is tinatawag na disaster. Na may mga bagay na masisira o mapatapos na maaring this is something a beautiful disaster. Maaring maganda yung pagkakasira ng isang bagay na yan nagdulot sa iyo ng kumbaga realization and awakening. This is a 5 of Cups by regrets. Ng mga pagsisisi at panghihinayang. Kumbaga ngayon pa lang natapos na, no? Na ma-realize mo na, maunawaan mo na mali yung galong sistema. So, let's see additional messages tayo about naman tayo sa career and finances. So, this is the 3 of Swords in reverse. So, this is something recovery for financial loss. And the 8 of Cups is something moving on or moving forward. No, kumbaga, see, this is something intuition with the Page of Cups. Tama yung hinala mo, no? Na kailangan nyo ng pakawalan, bitawan, no? Or umalis just sa situation with an Ace of Cups, no? With an offer, with a love. So, ibig sabihin dito, kailangan, kumbaga, with a partnership with your person, makaka-recover na kayo dito, no? Kailangan nyo mag-solo, no? Bumukod. So, let's see additional messages about sa love life. Sa love life, there's a 6 of Pentacles. So, this is something giving, receiving something, no? Kumbaga, balansin naman sa inyo. This is something give and take, no? Kumbaga parehas kayong nag-give and take dito. And this is something the Ace of Pentacles with a big shot and big opportunity. So, ibig sabihin dito, sa partnership nyo dalawa na person mo, maaaring, kumbaga, lumakas at lumago ang inyong finances kung magtutulungan kayo, no? Connected ang love life and career dito. So, ibig sabihin dito, walang ibang, kumbaga, nagkakaroon ng
pag-uusap or pag-usapan nyo yung mabuti yung paano nyo palalaguin yung finances nyo. Kasi pagdating sa finances, walang kapatid, walang kamag-anak dyan. So eventually guys, kailangan nyo maging mautak. Additional message about sa health. So this is the lovers. Talagang connected with the love life talaga, no? And this is another story with the success driver. May gumagawa ng gayuma na para sirain yung inyong relasyon. Mother figure nga to. This is something toxic mother. No, ginagawang kayo para masira ang inyong relasyon, ang inyong pagsasama, no? Para, ano to may sariling, para sila na lang itutulungan, no? Ganon. This is something toxic families, no? Ginawan kayo para masira kayo ng person mo. Dahil ayaw niya na maputol yung sustento or obligasyon. Diba? So, let's see what is the Romance Angels pagdating sa Mystic Love Oracle deck. And of course, this is something a home foundation. See? This is something home foundation. Nasa bahay talaga nanggagaling ang eksena. This is something keeping secrets. Now, there's a lies. Maraming sinungaling. Na maraming, kumbaga, tinatago. And this is something third party. I told you, this is a third party with the family related. Oh my God. Nilalantad na talaga na ang problema ay nasa bahay. Kaya kailangan yung bumukod, ha? For magical fairy messages, represent what? Magical fairy messages. Magical fairy messages. So this is something summer. Now ngayon summer season, maaaring masagot na lahat ng mga katanungan nyo. And this is something be yourself. Na maging totoo ka sa sarili mo. At kumbaga may mga bagay dyan na parang tutukan mo na yung sarili mo ngayon. No? You have the personal power to use and to create something new. So let's see what is the synchronicities. And this is something storyteller. No, meron talaga gumagawa ng kwento. No, meron ditong gumagawa. And there's a storm. No, buwagin. Gusto sirain talaga ang inyong pagsasama. And this is something teacher. No, manipulator. Oh my God. Meron talaga nagdidikta o may nagtuturo talaga. Oh my God. So let's see what is additional messages with the Yin and Yang Oracle card. And this is deception. See, kumbaga may deception dito or something temptation. Kumbaga, pagdating sa relationship nyo, na maaaring inaano to para malapit sa tukso ang person mo. This is a third party. Oh, see? Oh my God. So this is something a third party with a family related. And this is a third eye, no? Kumbaga may pangitain ka na or may mga nararamdaman ka ng kakaiba. This is something clarity. Binibigyan linaw sa'yo yung kaba at yung instinct mo. This is something seed, no? Maaaring kumbaga, meron dito yung ginawa mong eksena dito, maaring lumago na. Gano'n. O maaring dinadaan ito sa pagkain, ha? Mag-ingat kayo, guys. My God. Angels, Archangel Michael, messages. For Archangel Michael, messages for you is, decide to be happy now. So, kailangan mo mag-desisyon na magiging masaya ka ngayon, ha? And there's a self-respect, guys, no? Kumbaga, kailangan mo ng respeto sa sarili mo din dito. And this is something you and your loved ones are safe. No? Yung mahal mo sa buhay, may safe naman daw, no? So, let's see what is the Romance Angels represent what? Pagdating sa relasyon. And this is something stay optimistic about your love life. So, panatiling positibo pagdating sa buhay pag-ibig, ha? And of course, this is something on finances and career. So, connected talaga ang finances and career and love life. This is something a partnership, guys. For Angels, answer represent what? If you believe, basta naniniwala ka naman daw, na basta naniniwala ka sa lahat ng mga nangyayari sa'yo, kung naniniwala ka sa ating Panginoon, naniniwala ka na lahat ng mga bagay dyan ay pagkakalob sa'yo, and this is something improving health, no? Nag-i-improve na raw yung health mo, and this is something wait, marunong ka dapat maghintay, at this is something yes, no? Ang sagot sa mga katuparan, sa mga pangarap mo ay narito na, ilalahad na, no? So let's see what is the synchronicities, represent what? For synchronicities, represent release. So, kailangan mo na talagang alisin, no? Kailangan mo na makalaya, and this is a soulmate connection. Soulmate kayo ng person mo, kaya meron kayo, oh my God, kaya pala karmic relationship here is something, an information na maaring related talaga sa ano mo. Oh my goodness. And there's a complacency, no? Kumbaga, this is something investment, guys. Kumbaga, parang ano, ang nangyari dito with a toxic family or toxic mother, ang ginawa niyang,
yung family nyo, yung mga anak niya, ginawa niyang investment, no? Parang gusto niya lahat ng anak niya tutulong sa kanya. Ganon. So, let's see. At magaling siya mag-manipulate, ha, in fairness. And this is something empowerment, no, perseverance. Konting tiyaga pa, ha? And this is something blue with the communication with inner truth. Malalaman lahat ng mga katotohanan dito. Kailangan lang makipag-communicate na maayos. And there's a dolphin with an enjoy your life from the fullest. No? Kumbaga mag-enjoy ka sa lahat ng nangyayari sa'yo. It's all about spirituality. No? May gayuma talaga. Oh my God. Ginagawan talaga ng gayuma. Or ginagawan din kayo dito ng gayuma na person mo. Or kulam. No? Additional messages. The boy. My God, stop. No? May mga bagay na kailangan na maputol, matigil. And because this is something portal, doors are opening, no? Bukas ang pintuan para dito na para malaman mo, no? Maunawaan mo at mag-decide ka na kailangan ng tapusin at waksiin. For angels messages, so this is something empathy, no? This is something both side of situation, dapat open ka, no? Hindi ka dapat tumitigil sa isang situation, na tinitingnan mo dapat yung both situation. This is something honesty, maging tapat ka at maging totoo ka. Hindi lang sa kanila kundi sa sarili mo. Additional messages with an angel spirit. And there's a nutritions, no? Kailangan po ng fruit and vegetable dito, guys. And this is something sensitivity. Maging sensitive ka, guys, sa mga nangyayari sa paligid mo. Mamaya harap-harapan mo na hindi mo lang namamalayan, diba? And there's a third chakra, Archangel Chamuel, na parang this is something information with the stomach and of course sa dibdib, no? This is something heat burn. Parang nararamdaman parang naninikit ang dibdib nyo and some of nowhere there's something lutang, no? Parang iba yung nararamdaman, para kayong sinisikmura na para kayong nahihilo or something. Ito, this is something information with the gayuma, no? Nag-umpisa na yung para baguhin yung utak nyo. And there's a door to the personal healing and happiness. Nabukas ang pintuan para sa kagalingan at kaligayahan. So let's see what is Archangel Raphael messages. Archangel Raphael messages for you. Meditation. So, kailangan nyo mag-meditate, guys, ha, para palawakin at palakasin ang iyong enerhiya, no? Para malaman mo kung anong nangyayari behind your back. For Monsology, represent what? And don't let pride get in your way. No? Alisin nyo yung pride nyo, yung ego nyo, and this is something balance, spiritual, and practicality. So, kailangan nyo maging balance, no? Kailangan nyo malaman kung itong nararamdaman nyo for medical or for spiritual, ganon. And this is something emotional running high. So, magiging emotional kapag nalaman mo lahat ng katotohanan na to. No? Parang hindi pala boto sa iyo ang biyanan mo. Ganon. For Jesus' loving quote said, peace be with you as my Father sent me. So, see, kumbaga bigyan mo ng kapayapaan or kumbaga mas piliin mo yung kapayapaan dito na huwag ka pumato sa eksena na bagkos protection at pangalagaan mo yung sarili mo. No? Kumbaga hayaan mo sa kanilang bumalik lahat ng mga bagay na ginawa nila. Binibless daw yung mga taong mas pinili yung ganong eksena. Huwag mo gawin sa kanila yung mga bagay na ginagawa nila. For the angels number represent what? 1111 for wish coming true. So ito nang pagtupad sa mga pangarap mo. At may mga bagay na ibibigay yan sa'yo at mangyayari nawa. No? Ngayon takdang panahon na. So you're in a lucky break. It may comes on a happy news experience and new opportunities or an exciting acquaintance you will find yourself in the right place at the right time. It is not coincidence but a gift from the faith. So, see, dahil sa pananampalataya at tiwala mo, yung mga bagay na hinihiling mo o yung mga bagay na ninais mo ay may sasakatuparan at ipagkakaloob na sa'yo. Dahil sa paniniwala at pananampalataya, no? Ayan na, ilalatag na. So, let's see what is the messages of life. And this is something hope, pag-asa, no? Kumaga, hindi ka nawala ng pag-asa, hindi nawala yung pananampalataya mo, dito ka hinubog, dito ka sinubok. Kaya ito na, pinatatag ka at pinalakas ka ng mga pananampalataya at tiwala mo. So, this is it. As I enter the great school of life, I hold tight to the faith in God. God loves me, guides me, and guards me in every situation I encounter. Regardless of what I confront, I trust in the true nature. Today, I welcome life. I know the light will always return and there will always be infinite possibilities for me. So, see, alam mo sa sarili mo na kung ano man ang ikot ng kapalaran at ikot ng mundo, alam mo sa sarili mo na hindi ka mapupunta sa isang sitwasyon na alam mong makakasama sa iyo. Bagkos, kumaga, inilalagay ka ng ating Panginoon na makakabuti sa iyo at pag-ikot ng kapalaran na alam niyang magiging successful ka at lahat ng mga bagay na ibibigay sa iyo ay ayon sa kalooban ng Diyos. So, guys, this is something weekly
weekly gabay for the month of September 12 hanggang September 18 for the sign of Libra. So Libra, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang pa makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel. Lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapalit siksik-liglig na gumabaw na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babosh!